Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong. Karon, about sa the beast identified. So, ang atong task karon kinilang pagdiscovery sa beast. Pero ang gibuhat sa beast ato nang isgutan uma. Ang iyang mga kalaki atong isgutan ugma. Pero ato sang i-identify kung kinsa ni ang beast nga gisgutan sa Revelation. Duha ka beast ang atong gisgutan. Ang isa ka beast atong makita nga gikan sa dagat, mitungha. Ang isa gikan sa yuta. So duha ni siya ka beast. Okay, atong sugdan. Palihog basa. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea. Tanawa, ako mitindog diha sa baybayon sa dagat. Ug ako nakita ang mapintas o ang mananap nga diin miguwa gikan sa tubig. Okay? So atong diskubrihon unsay kahulugan sa beast. Okay? Unsay kahulugan sa sea. Aron mahibuan nato unsaon nato pagsabot ang Revelation 13. Okay? Gituyo nako nga English ang akong gibutang diha kay mas komportable kayo ko mapasabot. Anyway, ato mang i-translate sa Cebuano. Kay dili kayo nato mahulat ang word nga beast sa Cebuano, pero pag English mo guwapo kay paminawon og ang sea. Okay? Next. Palibasa. Having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads festivals. Daya, mao ni ang beast nga gi-describe sa Revelation 13. Okay? Naging din adunay 7 ka mga ulo. Pila siya ka ulo? 2. O, 7 na ka ulo. O adunay na 10 ka mga sungay. O adunay crown sa maong matag sungay. O ang iyang ulo na puno sa mabugal-bugalon nga ngalan. So aton tanawon sa Biblia kung unsay pasabot sa ulo, unsay pasabot sa sungay or horns, unsay pasabot ni ining mabugal-bugalon nga ulo. Kay puro man ni siya symbolic. Gitiwan ni sa uban og cryptic language or prophetic language nga gihimo ni John. Okay? Next, palihog basa. Now the beast which I saw was like a leopard. Okay? Karon, ang mananap, ang nga akong nakita, sama sa leopardo. So, take note, the word nga leopard. Okay? Next, atong tanawon. Paligbasa. His feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. Dalawa, nagisgot og leopard. Sunod, nagisgot na sad og bear. Ang iyang tiil, sama sa tiil sa oso. Muna nga, mas ganahan ko sa English kay pag yung bear, familiar man kay nato na. Bumiyog uso, mingon ta nga, unsam ng uso. Bear din na siya. Og ang iyang bakba, sama sa bakba sa leon. So na ay leopard, na ay bear, na ay lion. Leopard, bear, and lion. Sa unahan atong diskubrihon kung kinsa na sila sa Daniel o pag-abot sa Revelation kinsa na siya kay na-combine naman ang ilhanan sa Revelation. Si Daniel nahimong detalye. Okay, mao ni
ang mananap sa Revelation chapter 13 verse 1 na nakita ni John Revelator nga dunay 7 ka ulo niya leopard siya tanahon pero naay pagka-bear usab. Okay? Og lantaw na to. Kini siya nga mananap. Okay? Dragon. Okay? Dito. Bear. Kala siya. Lion. Kini siya. Leopard. Nagpakita na siya sa Book of Revelation, chapter 7. Wala nato tanduga ang Book of Daniel, chapter 7. Wala nato tanduga ang Daniel tungod kay nangahisgutan na sa niagi. Dirita sa focus sa Revelation. Pero, kuhaan nato siya og lessons. Okay? Ngatong kining upat ka mga mananap, gi-combine sa usa ka mananap. O, batay mo? Naay pagka-leopard, naay pagka-bear, naay pagka-lion. Usa ra ka mananap sa Book of Revelation, chapter 13. Pero sa Book of Daniel, chapter 7, individual gid siya. So, atong tan-aw, nganong naing-ani ni siya. Okay? Karon, atong tagsa-tagsaon. Sa Book of Daniel, na ay damgo na asay pananaw. Ako na isamariha, din ako i-detalye kay taas man kayo. Sa Book of Daniel, chapter 2, ang nagdanggo ni Ana, si Nebukadnezar. Si Nebukadnezar, hari sa Babylonia. Dito sa hari sa Babylonia, na ulipon na ang mga Israelites nini. O naa si Shadrach, Meshach, o Abednego, apel si Daniel. Now, kining hari nga si Nebukadnezar, sa iyang pagkatulog, nagdamgo siya, o mauna ang iyang damgo kanang dako nga tao nga ang ulo bulawan, ang dughan silver, ang hawak bronze, ang bitiis iron, ang tiil iron mixed with clay. Now, mauni ang damgo ni Nebukadnezar nga iyang gipatawag ang tanan nga mga astrologers, magicians, katong mga maalam sa Babylonia. Apan sila gipatawag og ingon ang hari nga isulti sa ako kung unsa to akong damgo kay akong nalimtan. Kabantay mo sa kanang magdamgo tao niya atong malimtan. Okay. Kay akong nalimtan. Pag isulti sa ako ang kahulugan, miingon ang mga maalam nga, hari, walay tao nga makasulti sa damgo na imong nalimtan ang kahulugan nini. Ang makasulti ana, Diyos nga wala pa magpakatao. So, ingon ang hari, nga kung di gani mo makasulti, kung unsay damgo na ako nga akong gikalimtan, o ang kahulugan niini, aduna lamay usa ka balaod alang kaninyo. So, ato ning gi-summarize na to ang Daniel chapter 2. Doon na rin usa ka balaod sa inyo. So, iyang gipatawag, ang iyang kapitan, pila si Aryok, nga mangitahat itong mga magicians, astrologers. Karon na anay balaod nga ipapatay sila. So si Daniel o iyang amigo nakadungog sa balita. Unya, dili gusto si Daniel na dunay daghang patay. So ang naitabo mo ni,
Si Daniel ug ang iyang amigo, nag-ampo sila sa Ginoo. Nangay sila giya nga ihatag sa Ginoo sa ilaha ang damgo na limtan sa hari ug ang kahulugan ni. Karon, gipakitaan na si Daniel sa mao nga damgo ug ang hubad. Yan to din siya sa hari. Hari, ang imong damgo mao ni kani. Nagdamgo ka og usa ka dako nga larawan nga ang ulo bulawan, ang iyang dughan silver, ang iyang hawak bronze, ang iyang biti is iron. Ingon din si Daniel. Kini siya na imong nakita gasunod-sunod ni nga hari. Nagsunod-sunod nga mga hari. Ang pirmero nga hari nga nagrepresentar sa ulo nga bulawan, ikaw ka na hari. So ni Nebukadnezar. Sa ato pa, ang dughan, hari gyapon na siya, ginarian. Ang iyang hawak, ginarian gyapon. Ang iyang bitiis, ginarian gyapon. Wala na gipadayag kung kinsa nga hari diri sa duha kan sa hawak o sa tiil, pero based on history ato siyang matrace. Kay human nga si Nebukadnezar hari nga mao ang Babylonia, mao bulawan, based on history ang nagsunod sa iya ang Persia, mao ang silver. Unya gisulong siya sa Persia, Medo Persia. Kung nakadumdum mo, moto'y akong gisulti sa inyo itong niagi last week. Nga gisulong ang Babylonia sa Medo Persia. Kinsa itong gisgutan nga hali? Silang Cyrus the Great. So gipildi siya. Human kang Cyrus the Great nga hari, gipildi ang Persia sa Grecia. Ang hari sa Grecia mao si Alexander the Great. Unya, namatay si Alexander the Great, bata pa. Okay? Now, ang iyang ginharian na bahin sa upat niya ka general. Okay? Unya, ang ngalan sa general, silang si Lysimachus, Seleucus, Ptolemy, o Cassander. Human niya na, misunod ang lahi nga ginharian ang Roma. Kuman sa Roma, ang divided kingdom na 10 ka kingdoms dito sa Europe. Unya, tapos nini, sa danggo sa hari, kini nga larawan na bungkag kay gigo sa bato. Ang bato, mao si Jesus Christ. Nakaran, mao nang gisgutan sa Daniel 2. Sa Daniel City, giripit na siya, pero lahi na nga talanawon. Ang Babylonia, sa Daniel City, gihulagway na leon. Ang Persia, gihulagway sa Daniel City bear. Ang Grecia, gihulagway sa Daniel City leopard. O ang Rome, grabe nga beast, dili ni mo ma-describe, grabe gid kang ngilad. Bantay ha, Leon, Babylonia, bear, Persia, leopard, Grace. Unya, mapintas ka man na, Rome. Okay? Atong gibasa, di lang dugay. Sa Revelation na, dili na sa Daniel 13, nagisgutan ni, ang lion, ang bear, ang leopard, o ang mapintas nga mananap. Sunod, atong balikon ang Revelation 13:1. Basa pagbalik karon matuhog ginato paliho. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Ako mitindog sa baybayon sa dagat. O nakita nako ang mananap
nga migawas gikan sa dagat nga adunay 7 ka ulo na pulo ka mga sungay o diha sa iyang mga sungay naa ang pulo ka mga crown o ang iyang ulo na ay pangalan nga mabugal-bugalon. Manayan, isgutan ang mao nga punto. 13 to, balaya basa. And the beast which I saw was like to a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his seat, and his authority. Okay. Ingon siya, ang mananap na imong nakita, ang isa ka mananap, dili daghan, sama sa leopardo. Okay? Ang iyang tiil sama sa bear or oso. Ang iyang baba sama sa baba sa leon. O ang dragon naghatag kaniya og kagahom or lingkuranan or authority. Usa ka mananap na describe sa upat ka mananap sa Revelation sa Daniel. Sa Daniel, upat siya ka mananap, pero sa Revelation, naisa na sila. Meaning to say, kung gamhanan ang leon, gamhanan ang bear, gamhanan ang leopardo, nga ang leon mao ang Babylonia, okay? Unya, ang bear mao ang Medo-Persia. Okay? Unya, ang leopard mao ang Grecia. Mga gamhanan na siya, pag-abot sa Book of Revelation, gi-combine siya nga gamhanan, grabe, sa ato pa, grabe siya gahom. I-combine ni mong kinintulo, Babylonia, Grecia, o Medo-Persia, i-combine ni mo na, mauna ang iyang gahom. Mo nag-iskot sa Revelation. Okay? Now, sunod. Naatay mga i-konsiderar sa atong pagtuon. Nagisgot og sea, dagat, or tubig. Nagisgot og beast, nga mao ang leopard, bear, o lion. Nagisgot og 7 ka mga ulo. Nagisgot og 10 ka mga sungay. Nagisgot og blaspheming of the heads. O nagisgot sa dagon. Atong tagsaon sa Biblia, sa Book of Revelation, aron makita nato ang tiunay nga kahulugan niini. Okay? Tatanaw. Unsa may pasabot sa sea or tubig? Paliw ka basa. The waters which are so are peoples, multitudes, nations, and tongues. Uy, sa Revelation 17:15 nag-ingon, ang tubig na imong nakita mao ang katawhan. Dako nga pundok sa katawhan, mga nasod o mga pinulungan. Unsa day ang tubig? Mga tao. Grabe no? Nahimo simbolik. Kung ang iglesia wala pa tagay gasa, dili ni magubad ba? Kinsa nagubad? Si Pastor Bacalares o ang Biblia? Ang Biblia. So sa ato pa, kung adunay problema sa Biblia, Biblia ang musulban ini. Okay? Now, sunod, atong tanaw. Tanawa, beast, leopardo, bear, lion, o dragon. Gitawag siya og beast. O niya ang leon. Unsa itong leon? Babylonia, di ba? Bear, Medo-Persia, leopard, Grecia, o dragon dayon, mga naso day na siya. Pero kani siya na ilanan, giusa sa usa ka nasod. Busa atong diskubriyon na, kung sana siya nga nasod, ganong giusa man na siya. Nga naman, grabe siya kaginhanan. Kamahanan ang Babylonia, Medo-Persia, Grecia. Giusa siya nga gahom nga, grabe na ginhinuon kay siya kagamanan. Okay? Next. Mo ni ang nakita nato dito sa Daniel. Diba? Okay, lion, bear, leopard, o dragon. Okay. Atong tanawon ang Daniel
City. Wala ko na English, pero Cebuan. Sige lang, paliw lang basa. Og bigula. Teresa. Okay. Og bigula, ikan sa dagat ang upat o panagong mananap. Kadagalayan natin sa usa. Okay, upat ka mananap nga nagkalain sa isa't isa. Mauni nga mananap ang ato nga nganong wa siya pakita. O maning mananap, no? Mananap nga nagpakita isa't isa. Ikadua, verse 4. Ang nauna sama sa leon. Ang ikadua, palihog, basa. Og kaniya karon ang maraming mananap, ang ikadua sama sa usa ka puso. Verse 6. Sa human mahini nagkita ko ang rayon ng usa, og kaniya karon ning sa usa ka leopardo. Makibantay ha? Verse 4, nagisgot sa leon. Verse 5, nagisgot sa bear. Verse 6, nagisgot sa leopard. O verse 7, ang ikaapat nga mananap. Naadi sa Biblia. O nasad sa Biblia, ang kahulugan ini nga mao ang Babylonia, Middle Persia, Grecia, o Roma. Nakaroon. Naa ba sa Biblia na ang kahulugan sa mananap mao ang ginharian or hari atong tanaw. Palihog ug basa. God said the fourth beast shall be a fourth kingdom on earth. Nawa? Og siya mingon nga ang ikaapat nga mananap mao ang ikaapat nga kingdom. Unsa di ang mananap? Kingdom. Di ninyo malintan ha? Tubig, nagpasabot og tao. Mananap, nagpasabot og kingdom. Okay, next. Ato ning timanan kay naman, ugma atong isulti kung unsay ilang gipangbuhat o di na ta maglisod kay ato naman na-identify. Muna nga akong gitagsa-tagsa ang topic kay usahon na ni taas kayo o basig di na hinong masabtan. Okay? Now, palibasa Daniel City 24. And the 10 horns out of his kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be devoured and shall be set to 3 kings. Diba sa Revelation 13, nabasa nato ang nabasa nato ang horn, di ba? Unsay kahulugan diya sa horn? Base sa atong gibasa. Ha? Ang napulo ka mga sungay nga migawas nini nga ginharian mao ang napulo ka mga hari. So ang buot pasabot di ay sa horn, sungay, mga hari. Mantaya, hinahinay na nato nahubad. Dili si Pastor Bacalaris na naghubad, kundi ang Biblia. Una, atong nahubad nga ang tubig mga tao. Okay? O niya atong nakita na ang sungay mao ang hari. O ang beast mao ang nasod. Mantaya, nasod, hari. Okay. Now, arita sa dragon. Kinsa ni ang dragon? Revelation 12:9. And the great dragon was cast out, the old serpent, called the devil, and Satan, which deceives the whole world. He was cast out into the earth, and the angels were cast out into it. O ang dako nga dragon nga gihulog nga mao ang karaang serpente gitawag og devil, gitawag og Satan nga naglingla sa tibok nga kalibutan. Siya gihulog dinhi sa yuta uban sa iyang manulunda. Kinsa ang dragon? Karaan nga serpente, devil o Satan. So daghan siya ngalan ha? Si Lucifer daghan ngalan. Dragon, devil, Satan. Sumantala kay dili si Pastor Bacalaris ang naghubad. Ang Biblia mo'y naghubad. Okay. Now, Revelation 13:1. Palihog basa. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the head of the sea. Okay. O ako nagtindog sa baybayon sa dagat. Unsa kay dagat? Mga
tao. And so a beast. Unsa kay beast? Mga okay. Anya naa ang gitawag nato og pito ka mga ulo og napulo ka sungay. Unsa king sungay? Kings, di ba? Na karon naay blasphemy atong tan-aw ni aron matagsa-tagsa nato. Okay. Revelation 13:5 palihog basa. And there was given unto him a mouth, speaking great things and blasphemies. Power was given unto him to continue 42 months. Og siya gitagaan og bakba nga musulti og dagkong butang sa pasipala. Ha? Musulti dagkong butang sa pasipala. So kining nakita nato nga mananap nga adunay napulo ka sungay, adunay pito ka ulo. Unya naa sa iyang description, naa ang description sa pagkaliyon, naa ang description sa pagkabir, naa ang description sa pagkalipard. Siya naglitok og pasipala. Gapasipala batok sa Dios. So sa ato pa nasod ni siya nga naay hari na ang iyang sinultihan gapasipala sa Dios. Okay, again, and the power given unto him to continue 42 months. Ato nang iskutan karon tudto. Mataya, kung sa may kaulagan sa blasphemy. Palihog basa. And reverence toward God, the act of claiming that attributes, prerogatives of deity. Ang nagsulti anak si Webster, Third New International Dictionary, page 230. Ang kahulugan ay sa blasphemy, irreverence toward God. Okay? Sa ato pa, kung ang reverence, pagrespeto, nga balaan ni siya, pag-iwag irreverence, meaning to say, wala kay pagka-respeto sa pagkabalaan sa Diyos. The act of claiming the attributes, prerogative of deity. Sa ato pa, usak kini kapag angkon nga unsay naa sa Dios sa iyang pagkasiya, giangkon na niya. Maunay blasphemy. Tanaw nato sa Biblia kung unsa say blasphemy sa Biblia. Aron makita nato ang tanan nga anggulo o ga-describe sa mapintas nga mananap. Tanawa, Daniel 7:25 palihog basa. And shall speak sweet words against the Most High, and shall work out the saints of the Most High, and cling to change time to laws. And they shall be given into his right at that time and time to the dividing of time. Siya musulti og dagkong butang batok sa taas nga uyamot, meaning ang Dios. Og siya magapaluya sa mga balaan sa halandong uyamot. Og siya maghunahuna sa pag-usab sa kapanahunan og sugo. Og siya ihatag sa inyong kamot sa panahon, mga panahon og katunga sa panahon. So kining blasphemy musulti og dagkong butang batok sa Dios. Og siya maghunahuna sa pag-usab to change times and laws. So kini nga mapintas nga mananap, kini nga mananap muusab sa kasuguan sa Dios. Murag na namoy idea ani ba? Okay? Now, sundan ta sa sunod. Unsay gisulti sa Ferraris Ecclesiastical Dictionary. Palihog basa. The Pope is also with dignity, and so himself that he is not a mere man, but as it were God and the maker of God. Ang Papa sa Roma, dunay dako kayo nga dignity. And so, exalted, nagpataas, nga dili lamang siya tao, apan susama sa Dios. Puli sa Dios. Kang kinsa na, iyan as Katolik nga libro, Ferraris Ecclesiastical Dictionary.
kining word nga vicar of God, puli sa Dios. Mauna nga kay siya man ang puli sa Dios. Kinsa man ang Dios, si Kristo. Unsa may trabaho ni Kristo? Mupasaylo og sala. Ang pari mupasaylo bang sala? Yes. So ang trabaho sa Dios iyang gitrabaho. Walay lain makapasaylo sa sala. Ang Dios. Kung pananitag si Pedro nakasala ni Juan, si Pedro mangay pasaylo ngadto kang Juan. Pero kung si Pedro nakasala ni Juan og moduol siya ni Pastor Bacalaris, pasaylo ako kay nakasala ko kang Juan, maunay sayo. Asam siyang doon? Adto sa Dios, Ginoong Hesus, nakasala ko ni Juan, pasaylo ako, kana pasayloon ka kay Dios na bayina. Pero kung duol kang Pastor Bacalaris, ikaw Juan nakasala ka kang Pedro, og miingon si Juan, Pastor Bacalaris pasaylo ako kay nakasala ko kang Pedro, wa ko'y katungod kay ako tao ra. Kita tanan makasala. Sa mauna nga way katungod ang pari base sa Biblia nga mopasaylo sa sala sa tao. Okay? Next, palihog basa. The Pope is the figure of Christ, or the single head of the church on earth. The flames of the Pope are the same as the flames of Christ. Christ wanted all souls saved, so does the Pope. Christ can forgive all sins, so can the Pope. The Pope is the only man who claims the courage of Christ. Kaya, ang Papa sa Roma, puli ni Kristo. Dili niya, iyan is Catholic nga gisulti. Okay? Siya ang makita nga head sa church din sa yuta. Og siya nag-angkon. Okay? Ang Pope nag-angkon nga siya sama sa giklaim ni Christ. Kung sa may giklaim ni Christ. Makapasaylo siyang sala. O niya, siya usa ka dako kay nga balaan, mao na matawag din sa mga pari nga most reverend. Okay? O niya, si Christ makapasaylo sa sala, so ang Papa mo pasaylo og sala. Mo ni ang gingon sa Biblia, mo ni ang gingon sa referensya. Okay? Now, asa nagpuyo ang Pope? Sa Vatican. Ang Vatican, syudad, dili. Syudad. Kinsay hari diha? Ang Pope. So, ang Vatican, usa ka nasod. Mao ba ganing mauni ang Pope sa Pilipinas, tabuon ginas presidente sa Pilipinas, kinganan. Siya man ang head of state sa Roma sa Vatican. So sa ato pa, siya usa ka hari. Ang Vatican usa ka nasod. Mo na nga naay unsa? Naay Papa Nuncio. Mauna ang representative gikan sa Vatican. Kung sa uban pa na nga termino, ambasador. Nasod siya. Walay laing religion. Baptist, wa man nagitawag og nasod. Lutheran, wa man nagitawag og nasod. Seventh-day Adventist, wa gitawag og nasod. Ug ang ilang mga pangulo, wa gitawag og hari. Pero lahi ning Roman Catholic Church, gitawag siya og nasod, og ang Pope gitawag og hari. Ang termino lang is Papa. Nihaon ba sa description sa Revelation 13? Yes, nihaon. Unya, dugay siya nga naghari. 1,260 years. Ato nag-explain karon sa unahan. Okay, baliw ko basa. Ug ang dragon gisimba sa mga tao tungod kay ang mapindas sa manak iyang nagdala ng pagbulutan. Ug ang mapindas sa manak ilang gisimba nag-ingon. Isa may makasama sa mapindas sa manak ug isa may makahimo sa pagtigubat niya. O ang dragon, mong yawa, gisimba sa mga tao, tuod kay ang mapintas nga manap,
iya mang gihatagan og pagbulutan. Kinsa naghatag og pagbulutan sa mapintas nga nanap? Sa Roma, sa Vatican. Mamagani ang gitawag kay ang religion nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 kay ikaw si Pedro ni bato pagatukuro kong iglesia. Asa gitugod? Sa Jerusalem. Kini asa man siya gitugod? Sa Roma. Mo nang gitawag og Roman Catholic Church. Kay gikan sa Roma. Wala niyo makuha. Anong gitawag mag-Roman Catholic? Kay gikan sa Roma. Dili gikan sa Israel. Tanawa, o ang dragon gisimba sa mga tao tungod kay ang mapintas nga mananap iya magyatagan og pagbulutan. Og ang mapintas nga mananap ilang gisimba nga nanag-ingon kinsabay makasama sa mapintas nga mananap og kinsabay makahimo sa pag-igubat kaniya. Isday, dali ra na gubaton. Pwede ra ginalutoson. Baptist, pwede ra na gubaton. Based on history, ang Roman Catholic Church, dili nimo pwede gubaton. Siya pa ang nangulo sa pagpakig-away sa mga Muslim kaniadto. Guba sa mga Muslim. Gadalag cross ang Christian, nagdalag espada under the banner sa Papa sa Roma. Daghan tag referensya mabasa dili gikan sa uban nga mga religion iya gyud sa Roman Catholic Church nga mga referensya. Ug akong gisulti dinhi sa inyo ha na adunay inquisition ang pagtaral, paghukom, pagpatay nga moabot og pila to? Ha? Grabe. 300,000 paingon pataas. Dili ka kakita sama ni ana. Naabay religion, Baptist, pila gipatay. Wala kay makita. Lutheran, daghang magipatay. Wala kay makita nga nagsugo ang ilang simbahan sa pagpamatay. Isday, nagsugo pagpamatay? Wala. Pero, dili ka sa ilang libro sa Roman Catholic Church. Bisag adto ka sa Google, ibutang nimo sa Google, Inquisition, perting daghana sa gipang patay. Di ka mudawat sa pagtulunan sa Catholic, irehis ka. Patyon ka. Mo nang natungbuhi pa si Pope John Paul II, nangayo siya pasaylo na as inquirer. Pwede nila mag-Google. Nangayon pasaylo sa gibuhat sa Roman Catholic Church sa pagpamatay sa daghang mga tao kaniadto. Ug ang dragon gisimba sa mga tao. Tungod kay ang mapintas nga mananap, iya mang gihatagan og pagbulutan. Ug ang mapintas nga mananap ilang gisimba na nagingon, kinsabay makasama sa mapintas nga mananap, wala kay makasama. O kinsabay makahimo sa pagpakigubat kaniya. Walay nakahimo eh. Sulod, Muslim ra ang nakahimo pakigubat, pero gipildi pa yun. Katong mga crusade, gipildi pa yun. Pero sa sulod sa Christian, way makahimo pakigubat. Baptist, di pwede makigubat. Maunig yung, kinsabay makahimo sa pagpakigubat kaniya. Nakaroon, kung pananglitan dili ni mao ang Roman Catholic Church, kinsa mani nga simbahan, wala na tayo matudlo paglain. Okay? Nasunod, paliw ko basa. Ang mapintas nga mananap ay kita mo sa kaniadto. O dili lang sa karon ug mao mo ang pagpagigyan sa bugaw nga kailangan walay nagtugat ug sa pagkarakal. O ang mga nanagpuyo sa yuta isang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi. Sulat sa pagtukod sa kalibutan. Sila ang bulong sa pagkakita sa mapintas nga mananap. Tungod kay hindi mo manang kaniadto, didilingan ang sa ug mga
Bantaya, ang mapintas nga manap nga imong nakita mao sa kaniadto. Dugay na di ni kaayo siya. Mabitang moingon nga dugay na bang kaayo ni. 15th century diha na mi, 14th century diha na mi, 3rd century diha na mi, 4th century diha na mi. Dami leader. Kamo matudlo ninyo kinsa inyong leader sa 3rd century, 2nd century. Wala. Kami matudlo na mo. Sa ato pa, nakita ni Juan nga mao ni ang kaniadto. Og sa ubos sad makita nimo tungod kay kini mao man ang sa kaniadto. Yan yung Biblia no, naghatag yun yan. Di Biblia, dili gid man sayo. Now, palihog ba sa Revelation 13:5? And he was given a mouth speaking great things and blessings. No, masulti siya. Ug dagkong butang, ug magapasipala siya. Palihog ba sa sunod? And he was given authority to continue for 42 months. Tagaan siya otoridad nga magpadayon sulod sa 42 ka mga bulan. Sa kalendaryo sa Hudyo, walay 31, walay 29, walay 28. Sa kalendaryo sa Hudyo, 30 gina siya. 30 months, 30 months, 30 months, hantod sa 12 ka bulan. So 30 times 12, that is 360. So sa ato pa, 42 months times 300, ang 42 months, it times 30 nimo. That is 1,260 days. Kung sumala sa propesya, a day is a year. So therefore, it is 1,260 years. Sundan na to. Palibasa. And they shall speak great words against the Most High, and shall guard the sins of the Most High, and think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and time is divided in time. Bantay ya, sa katapusan, ito naman gibasa ni diri na lang ko. A time, times, dividing of time. Sa kalendaryo sabi ang time, that is 360 days. Times, meaning i-times to nimo, 720. Katunga sa time sa 360, 180. Ang equivalent ana is 1,260 days. Maura sa 42 months. Time times and half of a time lang. Okay? Next. Unsa kadugayon ni kining leopard-like beast mo control sa tibok nga kalibutan. Sa ato pa, kining nga relihiyon, once upon a time, gikontrol niya ang tibuok nga kalibutan. Based on history, wa kay mabasa nga ang Baptist, SDA, Mormons nagkontrol sa tibok kalibutan. Wa na kay lain matudlo pa ang Roman Catholic Church. Okay? Next. Pila? 42 months. Or 1,260 years. Sa panahon nga wala na ni kontra sa Roman Catholic Church, that is 538 AD. Ang katapusang kontra nga iyang gipang kontra katong mga Arian. Okay? Grupo ni Arius. Human ato wa na ni kontra sa iya ha. Naghari siya hangtod sa 1798. Kung imong totalon, that is 1,260 years. Unsay nahitabo sa 1798, gidakop ang Papa sa Roma, naguba ang iyang authority niya ng panahon na. Pero wala siya mamatay. Daw ikamatay. Kung baga, ang ulo na samad nga daw ikamatay. Sunod. Tanawa ang Bible prophecy. One prophetic day equals one literal year. Asa na mabasa? Ezekiel 4:6 of Numbers 14:34. 42 prophetic months, nagpasabot og 30 times 42, mula sa 1,260 prophetic days or literal years. Tanawa, sa ato pa ang 1,260 years, mao ang 42 months. Gikan sa 538, natapos sa 1798, and that is 1,260 years.
Tanawa, unsay mahitabo sa leopard lark sa pagkahuman sa 1,260 years period? Madakpan siya. Gidakop siya sa power kaayo nga emperor, si Napoleon Bonaparte. Gisugo niya si General Berthier nga dakpa ang papa sa Roma. Nadakop siya. Yan ang panahon na nasamaran ng ulo sa mapintas nga nanap nga daw ikamatay, pero wala mamatay. Okay? Mo ni ang senaryo. Papa sa Roma, idol si General Berthier, o iyang ginagawa. Tanawa ang church history. Palihog basa, page 24. The murder of the French man in Rome in 788, the French excuse for occupying the eternal city and putting an end to the temporal power. 1798, putting an end to the papal temporal power. Kay grabe man niya gisakop man yung tibuok nga kalibutan. Pero naputol ang iyang authority sa pagsakop sa tibuok kalibutan, pinaagi ni Napoleon Bonaparte. Okay, page 24, palibasa. The age of instance was spared of the extent of violence. The enemies of the church rejoiced the last popes they declared as successor. Na, mo na ni siya. Nahitabo sa 1790. Katumanan sa 1,260 years na naggahom ang gamay nga sungay. Okay? Tanawa ang Revelation 13:3, 13:3, palihog basa. And so one one led the dead, and hastily one was seen, and all the world was thereafter at the O, tanawa, nakita nako ang usa sa iyang ulo nga nasamdan sa ikamatay. O ang ikamatay nga samad na ayura. Kabantay mo, sa 1798, gidakop, gisequestered, pero pagka 1928 or 29, pinaagin ni Mussolini, gibalik ni Mussolini ang authority sa Papa. Muna nga kanang batikan, gitawag og a city within a city. Gibutang siya des taliwala. Okay? Next, palihog basa, arita sa ikaduha nga beast. Kaduha na ni nga beast ha? Ang pirmiro nga beast, katong leopard-like beast. Kini, atong tanaw. Okay, 13:11, palihog. And I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and his feet as a serpent. Okay, tanawa. Ni ay lahi nga mananap nga gikan sa yuta. Katong leopard beast gikan sa tubig. Unsa itubig? Mga katawhan. So kay yuta ni siya gikan sa unpopulated area. Dili daghan og tao. Katong isa daghang tao. Now, asa na nasod sa history nga diin karong power kayo na nasod pero kaniadto wala kayo'y tao. Makatamkan mo? Pinaka-powerful nga nasod karon nga kaniadto kana nga nasod gamay ra kayo nga tao dili powerful. Unsa nga nasod? Yes, United States of America. Ang kaliwat sa US, gikan na sila sa Europe. Sa diyang giluto sila, nanganha sila sa Amerika. Kinsa may original nga tao sa Amerika? Mga Indians. Di ba? Mabit ang mga Amerikano, makita nimo sa mga movie nga ang mga Americans nagkontra sa mga Indians. Panahon na ng mga pistolero. Di ba? So, ang lamb, mao ang United States of America. Kay busturya na siya, power kayo. Unya, anong lamb? Kaya ang lamb, buutan ba ya? Parang gibutan din like lamb man, mura og karnero, kanang moingon tag murag karnero na dili. Dili. Murag tao na dili. Dili. Murag unggoy na dili. Murag karnero na dili.
ang Amerika murag karnero. Kay before niya sulungon ang iyang kontra, Iraq, unsa ba? Hulugan sa niyag pagkaon, aya niya ilugon. Pila ka mga nasod na ilod sa Amerika? Antong Iraq, sulungon ng Iraq, nga naman, na weapons of mass destruction sa diyang nasulong na aba. Wala. Ang Amerika karon di pa ingon nga nakatuman pa gid sa propesya. Pero maabot ang panahon nga ang Amerika mooy mo rule sa tibuok nga kalibutan ug nagsugod na karon. China, dali ra na paludhon. Russia ba kani adto? Power ba kinang Russia? Unsa man nahitabo sa USSR, United Soviet Republic Socialist o United Soviet Socialist Republic. Unsa man nahitabo? Nabungkang. Nahimo na lang siyang Russia na wala ng United or Union, wala na. Nya di na kay sa gamahanan karon nga nasod. Suwa na ini kuan siya. China dali ra kay na paludon ba. Gani usa ka general sa China nag-release statement sa newspaper nga 20 years behind kuno sila when it come of military technology. Imagine na 20 years behind when it comes of military technology. Pila ka buk aircraft carrier sa Amerika? 13. Ang China, isa. Magduha, pero pagit mahuman. 13 powerful kay ang Amerika niya. Pila iyang allied? Whole Europe. Majority sa Europe, iyang allied. France, allied niya. British, mabita inigsulong sa Iraq, inigsulong sa African, naagi ng British o naagi ng France. Naapagin ng Canada. China, kinsa iyang kauban? Ang China, tapad sa India, bikil pagid sila niya. Ang India biya nasa hinakliar. Niya gikontra siya sa US. Dali naman na paludhon. Economic embargo naman na. Walay makig-trade sa iya ha. Antod siya mapurdoy. Mao man ay nahitabo na purdoyan karon sa ubang mga nasod. Gikuanan og economic nga style. Naman, dagang ba siya og mga allied, dili mo trade dito. Okay? Now, Revelation 13:12, palihog basa. And he exercised Satan with the power of the first beast before him, and was set the earth and them which dwell there and worship the beast. Tanawa, One was killed. he exercises all the power of the first beast. Kinsa tong first beast? Ang Roma, di ba? Sa ato pa maabot ang panahon nga ang Roma, ang Vatican, o ang US magka-partner. O ato nang explain sa sunod ang Revelation 17 nga ang pintas nga mananap o ang babae nga ga-represent sa church, nga maong Roman Catholic Church, musakay sa mapintas nga mananap, which is the America. O gimong nahunaong karon ang popsigig suroy karon. Okay? Unya ingon siya, and he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was held. Ang iyang samad nga ulo, na daw ikamatay, nagkaayo na. What does the third animal look like? Okay. Or second animal, I mean. A lamb-like beast. Okay? Sunod. Diin gikan ang lamb-like beast sa Revelation 13:11? Gikan sa earth. Dili gikan sa tubig, gikan sa yuta. Okay. Exercising all the power of leopard-like beast, what does this lamb-like beast cause to everyone? Nawa, to worship the first beast with the wand. Okay. 1798, gidako Papa sa Roma, migawas na dayon ang power sa Amerika. Mantay mo na. United States of America. O matod pa ni E.C. Fleck, The Rise of Medieval Church.
page 150 sa 19th century. The seat is the throne or government center. The capital seat of the Roman Empire is the city of Rome. What many are not aware of is that the Roman Emperor Constantine actually moved the Roman governmental offices from Rome to Constantinople. So mayroon ka og seat, lingkuranan, meaning to say that is throne or government. So ang second best muhatag og kaning authority or recognize sa primero nga mananap. Okay? The first beast advocated religion. Yes, Vatican is a religion. Using its political power to coerce all to obedience. In order for this lamb-like beast to use the same type of authority as the leopard-like beast, it will have to also enter the field of religion. For the United States government to do something like this will mean a complete reversal of its present policy of granting full religious freedom to all its citizens. Incredible as it might seem at first, such a turn of events is here predicted in Revelation. Kung siya gisulti sa Revelation, matumanggid ka na siya, kay gikan na sa Ginoo. Okay? Okay, palihog ba sa Revelation 13:13 o 14? Sila na naging dagkong mga milagro, ang katulad sa pagpamanaw sa palayo sa Yuda, gikan sa langit sa tubangan sa mga tao. O pinaagi sa mga milagro, magtulog kaniya sa pagpamilimo sa tubangan sa mapintas sa mananap. Iyan inalimbungan ang mga nagpuyo sa Yuda, sa pag-alda kanila sa pagiging larawan alang sa mapintas sa mananap, nagsama sa espada apan ang nabukira. Ako ning i-explain ugma. Kay taas man sad ni siya i-explain. Ang atong topic karon is beast identified. Ugma atong hisgutan ang iyang karakter. So ako lang ning gipabasa daan para na mo'y ideya. Okay? So okay, tanawa, ang lamb-like beast and his accomplishment, he exercised all the power of the first beast. He caused worship of the first beast. He doth great wonders. He taketh fire come down from heaven. He deceiveth. Okay? He gives life unto the image of the beast. He causeth all to receive a mark. Ato ning hisgutan ugma. Wala tayo time sa paghisgutan ni karon. Okay? Palibasa sa Revelation 13:15 to 16. Ug gituod kaniya ang paghatag og gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap. Matulog niini ang larawan sa mapintas nga mananap, makahimong gani sa pagsulti o sa pagpatay niadto mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. O ang mga nawa sa mga bukan manadto og mga kapusos. Mawalipon og mga taong gawas. Ang tanan niya usab sa gipamarkahan niya sa tuo mga magpusan. Ato gyapon ning hisgutan ugma. Kay taas man ni i-explain. Ako lang ipabasa sa inyo aron na amoy mapamilyar ninyo daan ng text. Sunod, palibasa katapusan nga text sa Revelation 13. Nagtungod niini walay bisan kinsa nga makapamaliit o makapanulyag gawas kung nanaakan niya ang maong marka. Nga mao ang ngalan sa mapintas na mananap o ang numero sa iyang ngalan. Kinahanglan niini ang paalam. Nagdalihan may sasalutan. Ipakwenta ang numero sa mapintas na mananap. Kagini mo ay usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unong pagkatos o gawin mo matulong. Unsa iyang numero? 666. Numero sa tao. Ato ning tun-an ugma. Di ka kapalit, di ka kabaligya kung wala ka ang marka sa mapintas mananap o larawan sa mapintas mananap. Unsa ning marka o unsa ning larawan? Ato ning matun-an ugma kay propesya kini siya. Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong.